Welcome to Donmar TV News Channel. Kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Odette, mga presidential aspirant nagsimula ng magbigay ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Sinimulan ng magbigay ng tulong ang mga presidential aspirant na tatakbo sa 2022 election sa mga biktima ng Bagyong Odette, na nanalasa sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao. Ito ay matapos na manawagan si presidential aspirant Senator Manny Pacquiao sa kanyang mga kapwa-kandidato sa pagkapangulo na isang tabi muna ang politika at magsama-sama para tulungan ang mga biktima ng bagyo. Sa Facebook post ni Pacquiao, hiniling nito kay Vice Presidential Leni Robredo, dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos, Manila Mayor Isko Moreno at Senator Fan Pilo Lacson at Labor Leody de Guzman na magkaisa sa anumang pwedeng maitulong sa mga apektadong lugar. Ang post na ito sa kanyang Facebook ay ipinost rin niya sa kanyang Twitter account, kung saan agad na sumagot si Presidential Aspirant Leni Robredo, kung saan ayon sa tagapagsalita ni Robredo, lumipad na ang Vice-Presidente patungong Bohol upang personal na magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Habang sinabi naman ni Leody de Guzman na handa itong tumulong sa pamamahagi ng mga tulong habang inihimok rin ito ang may mga kakayahan na magbigay donasyon. Nagpaabot rin ng kanilang tulong ang Uniteam Coalition na pinangunahan ni Marcos Duterte Tandem, kung saan namigay sila ng mga relief goods. Nanawagan naman si Moreno ng isang espesyal na session sa kanyang konseho ng lungsod ng Maynila upang magpasa ng isang resolusyon na naglalaan ng tiyak na halaga ng pera para sa mga relief operations sa lalawigan ng Cebu. Samantala, sinabi naman ni Lacson na ito ay mag-aalok sana ng tulong kung nilapitan siya ni Pacquiao ng pribado. Umani nga ng samot-saring reaksyon at komento sa mga netizens, lalo na sa mga taga-suporta ni Pangulong Duterte, ang kanyang biglaang pag-withdraw ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sa parehong araw nga din ang opisyal na pagbawi naman ni Senator Bongo sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Ayon nga kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson na si Carlo Nograles, ay magre-retiro na raw sa politika si Pangulong Duterte sa susunod na taon o pagkatapos ng kanyang termino. Ito'y galing daw mismo sa pahayag ng presidente. Matapos raw ang 4 na dekadang paninilbihan sa publiko, ay plano na umano ng Pangulo na magretiro upang magkaroon ng mas maraming panahon kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ayon naman kay Secretary Panelo, kalusugan umano ang dahilan kung bakit hindi na itutuloy ni Pangulong Duterte sa pagkasenador sa 2022. Sinabi umano ng Pangulo sa kanya na nag-aalala ang pamilya nito para sa kanyang kalusugan, lalo't matanda na raw siya. Sumang-ayon nga rin daw si Presidente sa payo ng kanyang pamilya, dahil naniniwala raw ito na panahon na nga raw niyang magpahinga mula sa trabaho. Idiniit nga rin ni Secretary Panelo na yung sumusuporta kay Pangulong Duterte ay pwede na raw lumipat ang suporta sa BBM Sara Uniteam matapos ang pag-atras ni Presidente. Gayunpaman, dinipensahan naman ni Panelo sa umano'y hindi raw alam ni Mayor Sara Duterte ang pag-atras ng kanyang ama. Ani Panelo, naging busy lang si Inday sa pangangampanya, habang nakapokus naman ang presidente sa kanyang trabaho. Dagdag pa niya, bago umatras si Pangulong Duterte, nasa unang listahan sana ni Inday Sara ang kanyang ama, para sa pagkasenador sa 2022. Samantala, pinuri naman ni BBM ang withdrawal ni Senator Joe, dahil ang ginawa raw niya ay larawan ng pagiging tunay na public servant, na handang magsakripisyo, para sa pagkakaisa at interes ng bayan. Subalit ikinalungkot naman ni Bongbong Marcos ang pag-withdraw ni Presidente sa senatorial race, pero dapat raw igalang ang naging pasya ng Pangulo. Kaugnay nga nito, ay tiniyak din niya, na kung mabibigyan raw sila ng pagkakataon, ay ipagpapatuloy, at pagagandahin pa nila ni Mayor Sara Duterte ang mga legacy ang iiwan ng Duterte administration. Aniya, if given a chance, the BBM Sara Uniteam shall continue his legacy programs, and guided by his wisdom, even enhance some of them when necessary. Hirit pa niya, President Duterte has achieved so much for the country, in a short period of time. Habang si Mayor Sara naman, ay iginagalang ang naging pasya ng kanyang ama. Saad pa niya, the filing of candidacy, and withdrawal is a personal decision. We can only support that decision. Dahil nga sa naging desisyon ni Pangulong Duterte, ay tila sampal nga ito na maituturing sa kanyang mga kritiko, na tinawag nilang gahaman raw ito sa kapangyarihan. Considering na rin, na namumuna din ito sa survey, at maraming ang nagsasabi, na mananalo pa rin daw ito kahit hindi mangumpanya, dahil nananatiling mataas pa rin ang trust and approval rating ng Pangulo, kahit nasa huling termino na siya. Samantala, kasunod nga rin ng formal na pag-withdraw ni Senator Bongo sa pagka-presidente, ay sinabi naman ni Presidential Aspirant Manny Pacquiao, na naniniwala raw siya, na makukuha niya ang solidong suporta ng mga taga-Visayas at Mindanao. Sabi pa niya, syempre tayo na lang ang natatanging Mindanaoan at Bisaya, na tumatakbo bilang presidente.
Dagdag pa niya, kanino pa ba susuporta ang mga taga Mindanao at mga Bisaya, kundi yung kagaya rin nila. Bukod pa nga dito, ay narito naman ang pahayag ni Senator Soto matapos ang pag-withdraw ni Pangulong Duterte at Senator Gu. Saad pa niya, the withdrawal of President Duterte from the senatorial race, and my colleague, Senator Bongo from the presidential race in next year's national elections, is a wise move. It takes a wise man to sacrifice something that he loves, and give way to others, who can serve our country better. Ito nga po yung ating pag-usapan ngayon, kung doon sa nakaraang mga video nilabas ko at dito sa channel na ito, yung pag-withdraw nga. At ang epekto nito, ang atin pong gustong talakayin. Sa ngayon, dalawa ho ang pwedeng mangyari. Una, siguro, maging neutral, manahimik na lang Malacanang sa eleksyon, pabayaan na kung sino itong mga kandidato, taong bayan na mag-decide kung sino ang kanilang susuportahan. Ibig sabihin, hindi na makikialam totally ang Malacanang tungkol sa eleksyon, kung sino ang karapat-dapat. Pangalawa, pwede naman na siya ay mag-endorse. Pumili ng mga kandidato sa pagitan ni Marcos, Moreno, Pacquiao, Lacson, or Bredo. O Luz Bredo medyo malabo. Nasa kanya, nasa Malacanang po yan. Nasa Pangulong Duterte. Kasi ngayon nga po ay wala ng kandidatong Pangulo ang PDP Laban at saka yung PDDS o Office of the President. Dahil nag-withdraw na nga kahapon si Senator Bongo. Si Pangulong Duterte, sana ay kung ito hindi nag-withdraw, dapat kandidato, pwede siyang umikot talaga sa buong bansa para tulungan ang kandidatong kanyang makakasama sa Pangulo, pangalawang Pangulo at iba pa dahil siya ay kandidato. Pero nag-withdraw din. So pwede siya manahimik na lang. Ang tanong ngayon, yung bang tutulungan niya na halimbawa, ayaw ko naman pangunahan kung sino man ang kanyang susuportahang kandidato, makakatulong kaya ito sa kanya? Makakatulong kaya, halimbawa, tulungan niya si Marcos, makakatulong ito kay Marcos. Halimbawa kung sino man, makakatulong kaya? Yan po yung mga tanong. Ang sabi kasi ng iba, kahit na hindi na tumulong si Pangulong Duterte sa mga Marcos supporters, kaya nilang ipanalo si Bongbong Marcos. Yung iba naman, na kandidato, sabi nila, baka kailangan namin ang suporta ng Malacanang. Kasi sa rating po ng Pangulong Duterte, 65% pa rin. Approval rating yan. Tapos nandyan pa rin pa yung mga original na DDS. So, tanggapin nyo o hindi, para sa aking pananaw, observation at analysis sa isyong ito, malaki pa rin na may tutulong ni Pangulong Duterte kung siya ay magtataas ng kamay na kung sinong gusto niyang maging Pangulong papalit sa kanya. So, mga isyong yan na dapat to ay napapag-usapan at nililiwanag. Isang issue pa dito ay, ngayon, naiwan sa ere ang mga kandidato ng gobyerno, ng PDP Laban at ng PDDS. Kasi yung mga senador, senatorial candidate, hindi naman lahat ng cabinet secretary at senatorial candidate ng administration ay dinala ni Mayor Sara Duterte. Iilan lang yung kinuha niya, yung iba naiwan. So, saan sila ngayon pupunta? Hindi sila parang, mahirapan silang pumunta kay Bongbong Marcos at Sara kasi parang overload na yun. Yung kanilang kandidato, 12 lang ang kailangan senador. Kung pupunta sila sa oposisyon, baka nagdadalawang isip. So, naiwan sila sa ere. Yan ang pinakamalaking epekto. Napakahirap kumandidatong national position tulad ng senador kung wala kang kandidatong presidente. Aminin nyo siya hindi, kaya nagtakbuhan ito mga cabinet secretary ito, nag-resign sa kanilang mga posisyon at gustong mag-senador dahil umaasa sila sa endorsement at galaw ng administration party para sila matulungan. Ay biglang nag-withdraw. So, talagang naiwan sila sa ere. Pati yung mga congressman, local government, may governor down to councilor, lalo na yung mga incumbent na kaalyado, umaasa yan ng suporta. Eh bigla nga nag-withdraw. Saan sila ngayon pupulutin? Kaya ngayon yung national candidate na senador at local candidate ng administration nangangapa. Saan sila ngayon pupunta? Kaya until now, hindi pa tapos ang problema ng Malacanang. Dahil mapipressure sila mula sa mga local candidate at senatorial candidate na dapat pumili sila ng susuportahang presidente para mabitbit sila, para sila'y mailaban at makasama. Kasi inuulit ko, kahit local candidate, mahirap manalo kung ikaw independent at wala kang kakamping presidential candidate. Ang hirap nun. So ang laki po ng epekto, maaaring nagkaroon ng peace of mind si Pangulong Duterte at saka si Senator Bongo dahil hindi na sila kasali sa eleksyon. Pero yung mga taong umasa sa kanila ng matagal na oras at panahon, umaasa at patuloy na umaasa, yun po ang naiwan sa ere. Saan sila ngayon pupulutin? Kaya tulad ng sinabi ko kanina, dalawa nga yung pwedeng mangyari. Pwedeng ikonsidera ng Malacanang na huwag pabayaan ng kailang mga kaalyado, sumama sila kung kaninong kandidato. Hindi pwedeng manahimik lang. Kasi first time po nangyari ito, na yung Malacanang o administration, incumbent administration, ay walang official candidate. Meron sana pero biglang nga umatras. So nawala. Kung kailan pa naman more or less 5 or 4.5 months na lang. 4 months and 2 weeks na lang mag-i-eleksyon na kasi Mayo 9. Biglang nagkaganito. So ang laki ho ng epekto niyan. May negatibo at positibo. Ngayon, saan kaya sila pupunta? Sino ang kailan tutulungan? Kailangan po malaman yun eh. Ako naniniwala, hindi naman siguro sila mananahimik. Definitely. Tutulong pa rin. Dahil unang-una, yung anak ng Pangulong si Inday, ay kandidatong Vice President. So, tutulong.
Ngayon, ay itong ibang mga senador na kandidato nilang walang mapuntahan o hindi nila alam kung saan pupunta, yan ang naipit talaga. Mahirap ang sitwasyon. Ilan yung mga cabinet secretary na nag-resign? At napakasikip po ng posisyon sa Senado kasi 12 lang ang kailangan senador. May mga incumbent niya na babalik pa. Ay, ang daming kandidato. Lahat ng presidential candidate may line up. Si Moreno lang hindi kumpleto. Ngayon, tatatlo pa rin ang kanyang kandidato. Nag-offer nga siya na kanyang i-adapt si Pangulong Duterte bilang official candidate. Ay, nag-withdraw. So, hindi rin natuloy. Tatatlo pa rin. Si Ping Lacson, walang problema kasi nag-overload na nga sila. Dahil maraming kaibigan senador si Ping. At saka si Senador Soto. Kaya yung re-electionist at saka yung mga dati, nagpapa-adapt din sa kanya, guest candidate. Karon din, ang loaded sa mga kandidato ay si Ping Lacson at saka si Bongbong Marcos. Si Manny Pacquiao at saka si Moreno ang nabibitin. Yung oposisyon tulad ni Leonel Robredo, marami na rin silang kandidato. So lalong gumanda ang laban sa senatorial. Pero sa presidential, dito bintahe yung Marcos kasi sila yung nangunguna. At nandun pa si Sara. So kung wala man yung Duterte administration kay Marcos, kung sakaling umabot doon, meron naman silang Sara na anak ng presidente. Yun ang advantage ng mga Marcos sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya ating kaabangan at kaabang-abang po itong mga nangyayaring ito. Pati mga butante. Ako ang dami kong natanggap na mga message, PM at nag-chat yung maraming mga followers po ng channel na ito, ng inyong lingkod. Nagtatanong ang mga overseas Filipino workers, nagtatanong mga Pilipino, ano nangyari? Bakit biglang nag-withdraw ang Pangulo? Yung iba nga naiiyak pa. Dahil ang inaasahan nila ay magiging senador at kanilang ibobotong number 1 na senador, si Pangulong Duterte. Pero wala naman talaga magkaibigan talaga yung dalawa . Una nag-withdraw si Bongo, Senador Bongo, pagkatapos ilang oras lang, halos dikit, si Pangulong Duterte naman. So talagang nag-decide yung mga kamo. Talagang magkaibigan sila sa kung ano man ang mangyari at galawan.